in the country. We go to our panelist, CNN Philippines senior correspondent, David Santos. David, go ahead. Good evening. This question goes to Senators Trillanes and Cayetano. On Saturday, more than 20 people, mostly soldiers, were killed in a blood encounter in Basilan. Hundreds of thousands in the region have died due to this decades-long conflict. How do you plan, or how do you propose to achieve long-lasting peace in Mindanao? Senator Trillanes, you go first, sir. Okay. The only way to deal with the secessionist problem is through the negotiating table. Marami yung mga kababayan natin na nag-iisip, they're toying with the idea na mag-all-out war. Pero ginawa na po natin yan at hindi ito nag-work. Nakuha nga natin yung mga bases pero wala sila, umalis na sila. Kasi pag iniwan mo yung barel and nakihalo sila sa mga ordinaryo sibilyan, hindi mo na sila mahanap. So, babalik tayo dito sa negotiating table. However, itong present BBL, hindi ito pwede dahil marami unconstitutional provisions at may mga security provisions tayo na kailangan ipasok. Ang proposition ko ay mag-create tayo ng autonomous regions, one for Central Mindanao and one for Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Dahil historically and culturally, magkaibang grupo yan sila. Hindi natin pwede pag-isahin. So isa yan sa mga major flaws nitong mga policy makers natin na tinutulak silang pag-isahin pero talagang hiwalay sila. Senator Cayetano, please. Ang problema sa Mindanao ay problema ng poverty at problema din ng historical injustice. 13 sa 20 pinakamahirap na probinsya nasa Mindanao. Pero 1/3, 1 trilyon ng buong budget ng Pilipinas nandito po sa Metro Manila, wala pa dyan yung PPP. So yung sinasabing Imperial Manila, pero hindi rin nakikinabang mga taga Manila. Dahil yung baha, yung sikip dito sa Metro Manila, yung mga problema ng kakulangan ng trabaho. Kaya ang sabi nga ni Mayor Duterte na akin sinasang-ayunan, nothing short than federalism will solve the problem in Mindanao. Einstein told us, if you keep doing the same thing and expect a different result, that's stupidity. I don't call anyone stupid. I don't believe in stupidity. But if we keep giving the same answers and we don't provide the political will, the leadership for a federal government, or at the very least, equal opportunity Luzon, Visayas, Mindanao. Senator Marcos first, please, and then Senator Manasan, and then Senator Escudero. The way towards a true and lasting peace in Muslim Mindanao is to continue the peace process. Kailangan po natin pagpatuloy ang proseso ng kapayapaan. Yung naibigay sa amin ng palasyo na BBL ay hindi talaga magdadala ng kapayapaan. Unang-una, ito ay labag sa konstitusyon. At pangalawa, ang kinausap lamang ng ating pamahalaan ay ang MILF. Hindi po kinausap ang kababaihan, hindi po kinausap ang mga local government, hindi po kinausap ang mga sultan, hindi po kinausap ang MNLF, hindi kinausap ang Kristiyano. Kaya po, lahat pong mga sektor ay kailangan nakakaunawa sa ating ginagawa dito sa proseso ng kapayapaan. Kailangan lahat ng sektor ay kasama dito sa magiging solusyon ng kapayapaan. Kaya ako ay pumila ng substitute bill. I filed a substitute bill that was inclusive, that included all the different elements that we need to help us for this process to succeed. And that, I believe, will lead us to the peace that we have been searching for so long. Senator Onasan. How do you solve an idea for rebellion, secession, insurgency, criminality, terrorism? With a better idea. Good government. Address the root causes. Social injustice, poverty, hunger, ignorance, homelessness, health. Kausap ko 2 weeks ago, pinadala ko ni Vice President Binay. Kausap ko si Chairman Murat. Ito, social injustice. We must commit ourselves to the fundamentals of the peace process. And we must recognize right to life, basic services, food, clothing, shelter, education, health services. That will solve or begin to solve the problem. Senator Escudero, go ahead, sir. Ang tanong tungkol sa pinatay na sundalo, ang pumatay sa kanila, terorista ng Abu Sayyaf. Walang usapan ng negosasyon dapat sa terorista ng Abu Sayyaf. Dapat hanapin, pulbusin at ubusin sila ng gobyerno. Kung pag-uusapan naman, rebellion at peace and order problem sa Mindanao. At para sa akin, kahirapan ang ugat ng rebellion.
kahirapan ang ugat ng krimen. Hanggat hindi natin tinutugunan ang problema ng kahirapan, palaging may kriminal, palaging may rebelyon. Nalungkot ako sa nangyari sa Kidapawan. Yung nagpapakain sa atin, walang makain. Bigas ang hinihingi nila, pero ang binigay sa kanila, bala. Imbis na patayin yung gutom, dapat ang patayin natin kagutuman sa ating bansa. Layunin namin, maglaan ng 1/3 ng national budget para sa Mindanao. Katumbas po nito ay 1 trilyon. Sinusunod namin ang kasabihan, put your money where your mouth is. Senator Trillanes, a counter-rebuttal from you. Ang katanungan po sa amin is paano namin i-solusyonan yung secessionism. Ngayon, I refuse to touch on the recent deaths of the soldiers dahil ngayon pa lang inaalam kung ano yung nangyari doon. However, dito po sa Abu Sayyaf, assuming sila po ang may kagagawa niyan, there is only the military option. Kailangan po natin paigtingin yung intelligence operations natin at yung information exchange with our allies. So yan ang mga gagawin natin. The military option for the Abu Sayyaf na mga terorista. Ngayon, kailangan din natin na i-improve yung ating capability ng sandatahan lakas. Kaya nga, bilang principal author ng AP Modernization Law, nangyari ito. However, marami pong mga pangangailangan ng ating bayan kaya dahan-dahan ang pagmodernize natin. Meron din po akong tinutulak ng panukala na magdadagdag ng numero ng mga sundalo. However, inabot na tayo ng suspension ng Congress. Pero itong kailangan dahil konti na ang sundalo natin on the ground. All right, Senator Marcos, go ahead, sir. Meron lang akong nais na idagdag. Meron pong mga pangyayari na nakakabahala. Nakikita po natin halos araw-araw. Pag tayo nanood ng news, ay nakikita natin ang mga pangyayari sa Middle East na ginagawa ng itinatawag ng grupong ISIS. Sinasabi po na ang ISIS ay sumusubok na pumasok dito sa Pilipinas. Kung hindi po natin pagpatuloy ang proseso ng kapayapaan at hindi po tayo magkasundo sa ating mga kapatid na Muslim, ay mas madali silang pumasok dito at dalhin ang karahasan na dinadala nila sa iba't ibang bansa sa Middle East. Kaya po, napaka-importante kapag tayo naman ay nagkaroon ng kasunduan sa ating mga kaibigan na Muslim, sa ating mga Muslim na ibinaba na ang kanilang mga armas, ay palagay ko maging maliwanag na mas mahihirapan ng ISIS na pumasok dito sa Pilipinas. Yan ang dapat natin alalahanin. Kaya ang proseso ng kapayapaan ay napaka-importante. Senator Cayetano. I have spent a lot of time in Mindanao the last 4 years. For those of us watching, kayo po na taga Luzon at Visayas, parang ang gaganda po ng sagot. Parang lahat yon kayang isolve ang problema ng Mindanao. Pero pumasyal po kayo at magtanong kayo sa mga kamag-anak nyo sa Mindanao. Pagka yung BBL ang ginawa, ayaw ng MNLF. Pag eto ginawa, ayaw ng NPA. It is only federalism. Payag ang NPA, payag ang MILF, payag ang MNLF, payag po ang gobyerno, payag po ang mga sundalo. Sino may ayaw? Yung nakikinabang sa sistema ngayon, yung lalong yumayaman sa sistema ngayon. Pangalawa po, Abu Sayyaf is a peace and order problem but nahahalo sa problema sa Mindanao. It is only the Duterte-Cayetano team that guarantees that put a solution of 6 months of peace and order. I challenge our opponents, come out with a plan. Huwag nyo lang sabihin hindi namin kaya. Ipakita nyo kung kaya nyo at gaano katagal. All right, time check. It is 7 o'clock. It has been a heated last 2 hours, but we're not through yet. We're going to move on now to criminality. And it's perfect because Senator Alan Peter Cayetano just mentioned the 6-month phrase that's been talked about and quite popular. That's our next topic. Senator Cayetano, your running mate, Mayor Duterte, said he will eradicate crime in 3 to 6 months. How exactly is that going to happen? First of all po, political will. Ang peace and order po, hindi trend yan, hindi kalye, na kailangan mo 1, 2, 3 taon. Sa political will, parang sa bahay mo yan, pag sinabi mo, tahimik kayo lahat. Kung takot sa iyo at naniniwala sa iyo, tahimik yung mga yan. So ang mga kriminal, nakikinig po yan. They have to be sure na sila'y ikukulong at pag sila'y lumaban, patay sila. Pag hindi sila lumaban, kulong sila. Pag sila tumigil, walang problema. We have a plan. We have a strategic plan. You can use modern crime-fighting equipment like
short like CCTVs, you can use the crime labs, etc. But without the leadership and without the resolve, it won't happen. We offer you Davao. Walk at 11 o'clock, walk at 12, walk at 2 o'clock. Binata ka, dalaga ka, uuwi ka ng buong buo, safe, hindi ka na molestya, hindi ka po ano. It can happen in Davao, it can be done in the whole Philippines. We can suppress crime in 6 months. You can suppress crime in 6 months. Yes. That is a Crime, promise drugs, that Duterte, Cayetano, or And Duterte if we don't, administration by is going to December make. Or 31, is making. 2016, kung ibibigay sa amin ng Panginoon ang presidency, vice presidency, and December 31, 2016, hindi kayo makapaglakad ng safe sa mga kalye, Alright. magre-resign Senator kaming dalawa. Alright. Thank you. Senator Escudero, Yeah, go ahead. madagdag ko lang kasi si Senator Sonny Trillanes, in an interview, sir, you did say that a Duterte presidency is a disaster. And Senator Alan Peter Cayetano often mentions, and Mayor Rodrigo Duterte mentions how safe Davao is. But you gave examples such as the Sasa Wharf and the Davao Airport, sir. Go ahead. So, alam nyo, malapit na ako maniwala sa sinasabi ni Senator Cayetano eh. Kung naayos lang ni Mayor Duterte yung Davao City at yung Taguig ay maayos. Ilang taon eh. Sa akin naman, hindi ganito. Huwag tayo magbulahan dito. Kasi it's not fair to the people. Yung Davao City, fourth siya eh, sa highest na pinakamaraming krimen sa ating bansa. So kung hindi mo nga natapos, hindi nga natapos si Mayor Duterte ng more than 20 years yung krimen sa kanyang bakuran, ha? Hindi natin pinag-usapan yung murder, ha? Rape at other index crimes. Paano niya ngayon sasabihin na 6 months? Sa akin, wag tayo magbulahan dito. Kumaga, mag-present ka ng plano. At para fair naman doon sa mga ibang tumatakbo. Let me answer A that. brief response. Go Okay. ahead. First of all, Senator Trillanes, maglakad ka o yung pinakamaganda dito po sa UST, palakarin natin sa Davao. Pag siya po ay naharas, binastos, ni-rape, kinidnap, hindi kami tatakbo ni Mayor Duterte. Ando doon na sa- ando Yun doon ang na sa standard. statistics eh. Yun ang standard na gusto kong ibigay sa'yo. Pangalawa, bakit hindi crime less? Hindi totoo That's yan. why we Hindi said, totoo yan. may I finish, sir? That's why we said we will suppress crime. The reason why it is not completely gone or completely suppressed is simple. Hindi naman presidente si Mayor Duterte, si Mayor Lani nandyan, sasabihin mo hindi safe Taguig. Hindi naman siya presidente. So kung hindi ka presidente, may corrupt na general, meron pong smugglers, may kidnappers na nandyan. Ang tanong ko po sa inyo, ano ang plano ninyo para gawing safe ang Pilipinas rather than pintasan nyo ang magandang record ni Mayor Duterte? All right, I'm sorry, Senator Trillanes, after this last comment from you, we will move on. Okay, ako po ay may pinapresenta na anti-crime na program, pero hindi po ako yung tumatakbong presidente. Pero ito kasi, hindi po totoo yung sinasabi na walang krimen sa Davao at walang krimen sa Taguig. Sa akin, it's not fair eh. Maraming sumasakay, maraming nalilinlang na mga kababayan natin na dun sumasakay kasi baka umasa sila. It's not fair. Pagka umasa sila, binigay nila yung boto nila, tapos pagdating doon, sasabihin niya, hindi ko pala nasobe, alis na lang ako. Sa akin, huwag tayong ganon. Pakisabi nilang doon sa presidente nyo, magsalita siya, paano niya gagawin yon? Pinky and... No, I'm sorry, Senator Cayetano. We really Okay. need to move on. But you know, I'm sorry. Earlier, Senator Marcos had already signified that he needed to say something. Senator Marcos, I hope you can keep this brief because we need to move on to climate change. Go ahead, sir. Thank you very much. At ipagpatuloy lang natin yung iyong quotation. Sinabi ni Mayor Dicong, kanya, kapag hindi nalutas ang problema ng krimen in 3 to 6 months, ibibigay na raw niya yung pagkapangulo kay Bongbong. Yun ang sinabi sa... Hindi ko sinabi na ibibigay niya para kay Senator Alan. Alright. Palagay ko, dahil sa record ng Taguig na hindi naman nalutas ang problema. Ngunit, palagay ko, nakita niya ang aking kakayahan dahil sa problema ng peace and order, ng problema ng kapayapaan, sa Mindanao ay meron po tayong ibinibigay na
substitute bill na magdadala ng kapayapaan sa Muslim Mindanao. I think since I All was right, named, you have a Nung- very brief Nung time. sinabi ni Mayor Digong yon, kaharap ang mga Ilocano mayors, he was being playful. Pero ang sinabi po niya all over the country, pag hindi mo siya, ang sinabi po niya, pag hindi mo iboboto si Alan, wag mo ko iboto. Pero, hindi ko po tinatanggap yan kasi siya kailangan natin. Ako po, kahit hindi niyo ako boto, 100% Duterte. Si Bongbong po, Bongbong, pag nasa Cavite, Bongbong Binay. Kapag ka nasa Ilocos, Binay o kaya po Marcos. Kapag ka nasa Mindanao, Duterte, Bongbong. Yan po ang klase ng pamumulitika niya. Isasaksakin ang presidente para siya maging presidente. Ako, huwag niyo na akong gawing presidente. Alalay na lang ako ni Mayor Duterte. Kasalanan ko po ba kung yung mga kaalyado nila Alright. ay may mas gusto sa amin? Ikaw yun, hindi yung kalyado natin. All right, candidates and audience, please. Magpapalimig muna tayo ng ulo. Kailangan magpalamig ng ulo muna, candidates. It's time for our yes or no answer. Kasi parang lumalapit ang ulo ng tao kapag yes or no lang. Eh. Okay. And a very important topic that we need to get an answer from you. Candidates, do you think the Philippines is doing enough to address the urgency of climate change? Yes or no? PI, it's a All unanimous answer. vote again? Yes, all believe that the Philippines is not doing enough to address the issue on climate change. And And we're gonna take a quick break. When we return, we're going to talk about something also very important, something that needs to be discussed. What are their plans on traffic and other urban concerns? We'll be right back. iinit na naman ako.